Isang dalagita ang natagpo ang nakahandusay, walang saplot pang ibaba sa loob mismo ng kanilang bahay. Hinihinalang walang habas itong ginalaw ng sarili mismo nitong tiyuhin o ang asawa ng kapatid ng kanyang ina sa Davao de Oro. April 28, 2025, bago sumapit ang alas 8 ng gabi, ay nakatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan sa Nabunturan Municipal Police Station mula sa kanilang PNP hotline. Ito ay tawag mula sa barangay captain ng Barangay Matelo, Nabunturan, Davao de Oro. Sa kanyang report ay sinabi nito na may natagpuang wala ng buhay na katawan ang isang dalagita sa loob ng bahay ng mga ito sa Purok 4 Barangay Matilo, Nabunturan, Davao de Oro. Dahil dito ay agad na nagtungo dun ang mga pulis kasama ang team ng SOCO. Pagdating sa lugar ay nadatnan na nila ang nagkakagulong mga tao. Sa crime scene ay pumasok sila sa isang bahay na simple lamang ang pagkakagawa. Sa loob ng maliit na silid ay nadatnan nila ang kalunos-lunos na kalagayan ng biktima. Nakasuot ito ng kulay pulang pajama at blouse na may mga larawan ng Hello Kitty. Bagamat nakatihaya ay nakatagilid naman ang ulo ng biktima. Kaya naman kitang-kita ang malalim na sugat na tinamo nito sa kanyang leeg. Nagkalat din ang dugo sa kumot na hinihigaan nito at may mga tumalsik din sa dingding na yari sa plywood. Ayon sa ginawang initial investigation ay nag-iisa lamang si Angel sa kanilang bahay nung mangyari ang krimen dahil sa nasa trabaho ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Pasado alas 6 ng gabi nang umuwi ang nakatatandang kapatid na lalaki ni Angel at ang kinakasama nito na si Lugin. Agad nilang hinanap si Angel subalit hindi ito sumasagot. Sumilip si Lugin sa silid ng biktima at nakita niya itong nakahiga at nakatalukbong ng kumot. Inakala nila na nakatulog na ito sa paghihintay, subalit nang buksan nila ang kumot na nakatakip dito, ay napasigaw siya nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng dalagita. Dahil dito ay agad silang humingi ng tulong. Ang pangyayari ay agad namang nakarating sa kapitan ng barangay na siyang agad na tumawag ng mga pulis. Maliban sa biktima ay napag-alaman din nila na nawawala ang alkansya nito at labis pa silang nanlumo nang makita nila ang pang-ibaba nitong kasuotan na nasa ilalim ng kama. Kaya una nang hinala ng mga pulis na ito ay walang habas na ginalaw bago iniligpit. Sa karagdagang investigasyon na ginawa ng mga pulis ay natuon ang kanilang atensyon sa isang tao. Maliban sa may nakakita dito na siyang huling tao na lumabas sa bahay ng mga biktima, ay katakataka rin na bigla na lamang itong naglaho sa lugar at walang nakakaalam kung saan ito nagpunta. Ito ay ang 27 years old na laborer na si Erwin Solis na kinakasama ng tiyahin ng biktima. Maliban dito ay nalaman din nila na ang sospek at ang ina ng biktima ay matagal nang may alitan. Magkatabi lamang kasi ang tinitirhan ng dalawang pamilya. Nagsimula ang alitan ng dalawa dahil umano sa dinaraanan ng tubig sa pagitan ng kanilang mga bahay. Napag-alaman din nila na ng gabing iyon ay lasing ang suspect dahil dito ay agad na ikinasa ang isang hot pursuit operation. Ang target ay ang nawawalang si Erwin Solis na siyang itinuturong person of interest. Agad din naman silang nakakuha ng tip na ito ay nakita sa Laak, Davao de Oro. Nakipag-coordinate ang Nabunturan PNP sa Laak Municipal Police Station at ang mga tauhan ng Davao de Oro Provincial Mobile Force Company. Sa kanilang pinagsamang aksyon ay agad na natunton ang suspect at bago pa man matapos ang alas 12 ng gabi ay naaresto si Erwin Solis. Sa pagkakaaresto sa kanya ay hindi naman ito nanlaban at agad ding inamin ang nagawa, gayunpaman mariin niyang itinanggi na ginalaw niya ang biktima. Ayon sa pahayag ni Erwin Solis ay lasing siya nang makita niya ang pamangkin. Sinabihan niya umano ito na sabihin o ipaabot sa kanyang ina na wag nang magtapon ng hinugasan sa pader ng kanilang bahay. Ayon kay Erwin ay hindi sumagot ang biktima at bagya pa itong umisbid na tila ba sinasabing wala siyang pakialam bago ito pumasok sa loob ng bahay. Sa galit ay naitulak niya ito sa kama at saka kumuha ng patalim na siyang iginilit niya sa bata. Ayon kay Erwin ay nandilim ang kanyang paningin dahil sa pambabastos sa kanya ng pamangkin. Inamin niya din na kinuha niya ang alkansya ng biktima subalit tumanggi siya na 20,000 ang laman yon tulad ng sinasabi ng pamilya. Ayon kay Erwin ay 2,000 lamang ang kanyang nakuha na siya umanong ginamit niya na panggas ng kanyang motor sa kanyang pagtakas.
Sa kasalukuyan, si Erwin Solis ay nasa pangangalaga ng Nabunturan PNP habang naghihintay ng paglilitis. Pag napatunayan sa resulta ng autopsy na ginalaw niya ang biktima, ay mahaharap ito sa kasong panggagalaw at pagtumba at maaaring mahatulan ng pinakamataas na parusang habang buhay na pagkakakulong at hindi bibigyan ng pagkakataon mapasama sa parol.